mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Presyo ng petrolyo siguradong tataas sa mga susunod na linggo dahil sa gulo sa Middle East. Energy Department nagpatawag na ng emergency meeting. Pilipinang caregiver na nasawi sa Israel nakapag-post pa bago ang pambomba tungkol sa pagtatago nila sa bomb shelter. Mga OFW sa Qatar at Abu Dhabi hindi makatulog dahil sa mga pagsabog. Sa pool sa CCTV, lalaking yan na napag-alamang isang sundalo, pinagbabaril ang kanyang dating kalibin. Senator Raffy Tulfo, kinumpirmang may mga kumakausap sa kanya para tumakbong pangulo sa 2028. Ano kaya ang sagot niya? At eto na nga, host ni Ron Angeles, sagot niya nga ba sa umano'y Big Four scandal kasama sina Aaron Villaflor, Nico Natividad at Il Cuerva? Posibleng umabot ng isang buwan ang sanipuwersang bakbakan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Ayon yan mismo kay US President Donald Trump. Ang matindi riyan, damay na ang mga bansa sa Middle East na may base militar ng Amerika. Narito ang Frontline Report. Dumagundong ang pagsabog ng drone sa isang luxury hotel sa Dubai. Sa isa pang video, biglang nagkulay kahel ang paligid kasabay ng pag-atake. Maya-maya, nagliliyab na ang bahagi ng hotel. Ang Dubai Airport naman, binagsakan din ng missile. Ganyan din ang eksena sa Abu Dhabi, Mapa Airport hanggang Pantalan. Sa Kuwait, pinuntira rin ng airstrike ang kanilang paliparan. Sa pool sa video ang pagbagsak ng drone. Inatake rin ng missile ang US military base malapit sa Manama, Bahrain. May nasunog ding residential building. Sa Doha, Qatar, mapa umaga o gabi. Maya't mayari ng missile attacks. Oh my God. Whoa! Oh my God! Yo! 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 No way! Oh my God! No way! Oh my God! Inulan naman ng missile ang Israel mula Jerusalem, Tel Aviv, sa West Bank at Haifa. Hinara ng Iron Dome ang ilang missile pero nakalusot pa rin at tumama sa lupa. Kaya nawasak at nasunog ang ilang gusali. Ang mga drone at missile na yan, pakawala ng gumaganting Iran. Sanib-puwersa kasing inatake ng Israel at Amerika ang Iran nitong Sabado. Tinamaan ang capital city na Tehran, ang Iranian Ministry of Intelligence, pati na ang Presidential Office. Napatay nila ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Nadamay rin sa airstrike ang anak na babae at apo nito. Ayon sa Israeli Army, 40 senior officials ng Iran ang nasawi. Si US President Donald Trump na nangako noong nakaraang taon na hindi magsisimula ng gera, ipaniliwanag ang ginawa nilang pag-atake. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Lain din daw ng operasyon na sugpuin ng mga armadong grupong sinusuportahan ng Iran at pigilan ang pagkakaroon nito ng nuclear weapon. Binomba rin ng Amerika at Israel ang isang girls' school sa Iran. Mahigit 100 sibilyan ang namatay, kabilang mga batang mag-aaral. Tinamaan din ng airstrike ang Iranian Broadcasting Headquarters. Kaya ang Iran, gumanti ng pag-atake sa Israel, pati na rin ang mga base militar ng Amerika sa Middle East. Lumasbak naman sa Israel ang militanteng grupong Hezbollah na suportado ng Iran. Base sa report, mahigit 200 na ang nasawi sa Iran. 9 sa Israel, 3 naman ang nasawi sa UAE, habang 2 sa Iraq at 1 sa Kuwait. Nasawi rin ang 3 US service member. Ayon kay US President Trump,
posibleng tumagal ng 4 na linggo ang kanilang military operation sa Iran. Nanindigan naman ng Iran na hindi ito makikipagnegosasyon sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maloy Echeverria, News 5. Patay ang isang Pinay caregiver matapos mabagsakan ng missile ang tinutuluyan niyang gusali sa Tel Aviv, Israel. Hindi pa maiuwi ang kanyang mga labi dahil sarado ang mga airports sa Middle East. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, bakit hindi nga agad nakapagtago sa bomb shelter itong caregiver? Cheryl, sinubukan pa kasi nito nga kababayan nating caregiver na alalayan yung kanyang employer na may edad na rin para nga itago sana o bumaba pa doon sa mamad o bomb shelter pero hindi na nga sila umabot. Cheryl, paliwanag lang natin yung two-part alert system na nangyayari doon nga sa Israel. Una, no, pag na-detect na magkakaroon ng missile attack doon nga sa certain na lugar doon sa Israel, ay magpapadala na ng alert o mensahe via application o via text message doon nga sa ating mga kababayan at sa ilan pang mga residente roon. At yung 10 minutes na yon ay kinakailangan makababa na sila doon sa mamad. A minute or 2 ay magsisirena na nun. Pag tumunog na yung sirena na yan, yun na yung hudyat na dapat ang lahat ay nasa loob na nga ng mamad para maging ligtas nga sa anumang uri ng pagsabog. Durog at sira-sira na ang residential building na ito sa Tel Aviv, Israel. Sabado ng gabi na mabagsakan ito ng missile na pinakawala ng Iran. Ganti ito ng Iran matapos ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa mismong gusali naninirahan ang Pinay caregiver na si Mary Ann de Vera, 32 taong gulang. Kinabukasan, nakitang wala ng buhay si Mary Ann. Unfortunately, siya yung kauna-unahang casualty dito sa Israel dun sa missile attack na nangyari nung Sabado ng gabi. Medyo matagal bago naging missing siya actually for several hours until nahanap natin siya through the assistance ng Interpol. Siya pala yung nai-report nila na akala namin Israeli woman eh. Kinilala ang mga labi ni Mary Ann ang kanyang asawa. Bago ang insidente, nakapag-post pa sa social media si Mary Ann. Aniya, minu-minuto raw ang missile attack at nakakapagod ang pagtakbo sa bomb shelter. Ang problema sa ngayon, hindi pa maiuwi ang bangkay ng nasawing Pinay. Unfortunately, yung pinakamalaking problema natin, yung airspace. Sarado. Paano natin ililipad yung bangkay niya? Yan yung pinakamalaking problema natin ngayon. Sa ngayon, nasa morgue siya. So hanggang sa time na pwede nating ilipad siya, ililipad natin kaagad. Pati siyempre yung kanyang asawa na nandito rin, nagtatrabaho din dito sa Israel. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kaanak ng nasawing Pinay. Dito sa side na to, sa wing na to, ito ang bomb shelter. Kung makikita nyo, meron tayong window na tapos may metal sheet yan. Ayan. Ipinasilip naman ng isang empleyado ng Philippine Embassy sa Israel ang karaniwang itsura ng mamad o bomb shelter. Mariing paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan sa Israel na agarang magtago sa mamad sa oras na marinig ang sirena na hudyat ng mga pagsabog. Kagabi isang missile na naman ang hindi nasalag ng Iron Dome ng Israel. Bumagsak ito sa kalsada ng Jerusalem kung saan 6 ang sugatan. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 26,000 ang mga Pilipino sa Israel. 54 na raw ang nagpalista para sa repatriation program kung saan 32 sa bilang ay mga turista. We work as a team together with DMW and OWA para pagtutulong-tulungan to try to figure out paano i-move o i-repatriate mga kababayan natin. Knowing na sarado yung airspace ng Israel at ng Jordan. Ang nakikita lang namin na pinaka-viable ngayon is via Egypt. Kung sarado yung airspace din ng Jordan, stranded din sila sa Jordan. Kabilang din sa nadadamay sa sigalot ang Doha, Qatar. Ibinahagi ng OFW na si Tim Susmeña ang video ng isang Indian national na nabagsakan ng debris mula sa missile. 10 hakbang lang ang layo ng kanilang tinutuluyan sa pinangyarihan. Dito lang po kami sa bahay. Tapos yung kinakabahan pa rin, wala pa rin tulog na maayos. And hindi pa rin namin alam kung may trabaho din kami ngayon. Madalas din ang pag-ulan ng missile sa Doha lalo na paggabi.
Sa Abu Dhabi naman, bumagsak rin ang mga shrapnel sa likod ng isang kilalang hotel. Ito ay Abu Dhabi Mall. Then dito ako sa may Electra. Yun, ang lakas ng pagsabog ko. Takot. Cheryl, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na kung kakailanganin nga yung mass repatriation o pagpapauwi sa ating mga kababayan sa Middle East ay nakahanda naman daw yung gobyerno ng Pilipinas. Balikan natin yung mga nangyari at sitwasyon ng ilang mga OFW sa buong maghapon. Una, sa Doha, Qatar, pasado 1:00 ng hapon, oras sa Pilipinas ay nakapagtala nga ng 6 na putok doon sa lugar. Ayan ay kinumpirma sa atin ng isang Pilipino na bahagi nga at leader din ng isang Filipino community roon. Puntahan naman natin yung doon sa may Kuwait. Doon nga sa mga nakalipas na pagsabog, may isang Pilipino rin na nandoon sa isang restaurant yung natamaan ng shrapnel o nagkaroon nga ng minor wounds dito sa leeg pero nakaalis na o nakalabas na siya sa pagamutan. Puntahan naman natin sa Dubai, pasado 10:00 kanina ngang umaga ay nakakita rin ng isa pang missile attack attempt doon nga sa lugar. Pero lahat naman daw yan ay na-intercept nga nitong kanilang air defense system. Cheryl. Maraming salamat, Riniel Pawid. Wala pang ipatutupad na mass repatriation sa Middle East pero pinaghahandaan na ito ng Department of Migrant Workers. Marami na raw kasi mga Pinoy sa Dubai, Israel, Bahrain at Qatar ang gusto munang umuwi ng Pilipinas. Ang problema, sarado pa rin ang airspace doon. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Inatake ng Amerika at Israel ang Iran. Ang Iran gumanti, kaya nadamay ang mga katabing bansa sa Middle East na may base militar ng Amerika. Nadamay nga rin dyan ang mga airport at pantalan. Kaya ngayon, sarado ang airspace sa Iran, Israel, Iraq, Jordan, Qatar, Bahrain, Kuwait, Syria at United Arab Emirates. Inanunsyo na rin ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Ito ang major shipping route ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Dahil sa pagsasara ng mga pangunahing daanan, marami ang stranded sa iba't ibang bansa. Pero sa kabila niyan, wala pang ipinatutupad na mass repatriation sa mga kababayan nating naipit sa bakbakan sa Middle East. Pero pinaghahandaan na raw ito ng Department of Migrant Workers, lalo't maraming mga Pinoy sa Dubai, Israel, Bahrain at Qatar ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? Nakataas ngayon sa Alert Level 3 ang Lebanon, habang ang UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at Israel isinailalim sa Alert Level 2. Ibig sabihin, ipinatutupad na ang deployment ban sa lahat ng newly hired Filipino workers. Habang Alert Level 1 naman ang Jordan. Ang Iraq at ang Syria, dati na raw nasa Alert Level 4, kaya nauna nang magpatupad ng mandatory repatriation doon. Nakikipag-ugnayan naman ang DMW sa ibang ahensya ng gobyerno at private companies para sa land, sea at air transportation para handa na ang lahat sa oras na simula ng repatriation. Ayon naman kay Senador Raffy Tulfo, nakahanda rin ang militar sa transportasyon ng mga kababayan nating i-repatriate mula sa Middle East. Sa ngayon, nagsasagawa muna ng in-country evacuation o paglilipat sa mga kababayan natin sa mas ligtas na lugar sa loob ng kanilang host country. Sa huling tala, higit 2 milyong Pilipino ang nasa Middle East. Tiniyak din daw ng DMW na ligtas sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa American bases sa Gulf States. Sa ngayon, tinutulungan ng OWA ang mga Pinoy workers na stranded sa mga airport dahil sa cancellation ng flights. Ang Malacanang naman, iginiit na wala dapat ikabahala na aabot sa Pilipinas ang gulo kahit pa kilala tayong kaalyado ng Amerika. There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Kanselado ang mga flight ng maraming OFW na papunta ng Middle East dahil nga sa lumalalang tensyon sa ilang bansa roon. Ang ilan sa kanila nasa NAIA muna habang hindi pa nakakauwi sa kanilang probinsya. At live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, gaano karami ang mga stranded dyan ngayon? Naku Cheryl, marami-rami pa rin mga stranded na pasahero dito sa NAIA dahil nga sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Yung iba nga ay nasa kalagitnaan na ng kanilang flight ay napabalik pa dito sa Pilipinas ng di oras. Punong-puno ngayon ng mga pasaherong OFW ang OFW Lounge dito sa NAIA Terminal 3. Ayon sa mga kawani ng OWA na nagbabantay dito, simula kaninang umaga, mahigit 100 stranded na pasahero na ang kanilang pinatutuloy sa pasilidad. Isa na riyan si Lolita na nanggaling pa sa Ozami City. Babalik na sana sa trabaho sa Riyadh, Saudi Arabia via Dubai. Palanding na raw ang kanilang eroplano nitong Sabado nang mapilitan itong mag-U-turn para bumalik ng Maynila. Nag-abiso yung pilot namin, sabi nga we come back to Manila. So kami, biglang na-shock din kasi bakit? Ang ano namin, baka sira yung ano. Then nagsabi nila may ano daw war sa Dubai. Kaya bumalik, sabi ko dito pala sa Himpapawid mayroon din palang U-turn. Sobrang takot namin din, sabay nag-pray na lang na sana makaligtas din. Si Javier naman na nagtatrabaho sa bansang Seychelles at may layover sana sa Dubai, nakapag-check-in na ng mga maleta nang biglang ideklarang kanselado ang kanyang flight. Ang mas mahirap, hindi raw sila pinayagang makatuloy sa OFW Lounge. Ayaw na nila kami papasukin dito kasi cancel ang flight. Ayaw nila tanggapin yung bagahe namin doon kasi ang flight namin cancel. Kaya dito na kami paikot-ikot. Ang ano nila, yung arrival at saka departure lang ano nila i-accommodate. Kaya medyo stress eh. Balik magagawa ko, 27 years na ako sa labas. Tapos ganyan pa ginagawa nila sa amin. Hirap din ang dinanas ng mga pasahero sa Terminal 1. Katulad ng OFW na si Lorly na pabalik sana sa trabaho sa Kuwait. Ang laki talagang abala. Hindi lang pera, yung pagod mo pa, yung dala-dala mo, pagod ka na nakaupo ka ng 5 oras sa may bus. Tapos yung pagdating mo dito, stranded ka pala. Ilang araw kami, wala kaming ligo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 45 flights na papunta o paalis ng Pilipinas ang kanselado ngayong araw. Kaya 10 eroplano ng Middle Eastern carriers ang nakagarahe ngayon sa 3 pangunahing paliparan sa bansa. Wala pa raw kasiguruhan kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon. Inaantay lang natin kasi talaga kung ano yung magiging announcements nila eh. Kasi from there, dun tayo mag-move forward kung ano ba yung gagawin nating mga action po. Close nila temporarily yung airspace nila. So ibig sabihin, hindi makakadaan yung mga aircrafts, kahit anong klaseng aircraft, military and even yung mga commercial aircrafts doon. No? So wala talagang operations. Cheryl, hanggang sa ngayon ay may mga dumarating pa rin mga pasahero dito na umaasang makakalipad rin sila ngayong gabi. Yung iba sa kanila ay inalok na ng OWA ng libreng accommodation para may matuluyan sila ngayong gabi at sa mga susunod pa mga araw na kanselado yung mga biyahe. At karamihan na naman sa kanila ay inalok din naman ng libreng rebooking ng kanilang mga airline. Yun nga lang, hindi automatic na bibigyan sila ng airline ng libreng accommodation dahil ang sabi sa Air Passengers Bill of Rights ay yung mga force majeure lamang o yung parang bumagyo o itong mga yung hindi nila sinasadya, yung mga hindi talaga entitled dito sa mga ganitong klaseng privileges. So kung pagkakamali ng airline, doon automatic itong ganitong klaseng privilege na accommodation. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa puntong ito, makakausap po natin ang isang OFW sa Israel. Live ang kapatid nating si Shai Kabayan. Magandang tanghali dyan sa inyo, Israel. Shai, nasaan at kumusta kayo sa mga oras na ito? Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po sa bumubuo ng TV5. Lahat po ng ating kababayan dyan sa Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers at listeners po. Magandang tanghali po. Shai, nasan ka ba nang mangyari ang unang pag-atake ng Iran? Magandang katanungan po yan, sir. Nandoon po ako sa mismong airport, Ben Gurion International Airport, yung unang alarm at saka yung mga sunod-sunod na alarm, nandoon po ako sa airport mismo ng Israel. Ano ang nasaksiyan mo? Ano mga nakita mo nung umatake ito? Unang-una, nag-alarm po ang aming cellphone na hudyat na yun may maghanap ka ng matataguan mong bomb shelter.
At may mga mensahe doon na mag-ingat at kailangan isipin mo ang sarili mo. At ang unang-una kong nakita ay siyempre takbuhan ng mga tao. Takbuhan ng mga tao at ang mga sasakyan ay huminto, naghanap ng mga kanya-kanyang mataguan. Ganon din ako, naghanap din ako ng mataguan. At pagka wala ng alarm, lalabas ulit, ganon po. Pero hindi na ito bago sa Israel, di ba? May mga nangyayari na mga ganitong klaseng pag-atake in the past. Before ba, nakawitness ka na rin ng mga ganitong uri ng pag-atake? Yes po, maraming beses na po. Lalo yung nakaraang taon, it was June na nangyari po yun ang isang matindi rin na matinding pag-atake ng Iran. Kaya marami na po ako nasaksihan na klaseng ah, giyera o kaya war dito sa Sigalot laban sa Israel, Hamas laban sa Israel, Hezbollah at Syria, Lebanon, Iran at ng panahon pa ni Saddam nandito na po ako. So medyo marami na rin kayo experience yan, no? Pero yung mga kababayan ba natin, karamihan pa sa kanila, parang hindi na rin masyadong natatakot sa mga ganitong mga pangyayari? Ay hindi po. Sa ngayon itong nangyayari ngayon ay nakakagimbala at nakakatakot. Walang sino mang hindi matatakot dahil iba ito eh. Iba itong giyera na ito. Ganon din nung nakarang taon malalakas at malalakas na ballistic missile ng Iran at hindi biro-biro kasi wawasakin niya talaga ang ilang building pag yan ay napuruhan niyang buildings. Kaya nakakatakot tulad yung nangyari sa ating kababayan. Diyan lang po yan, malapit lang po dito sa kinaroroonan ko. Nung bandang 11:00 ng gabi noong Friday ng gabi, kung hindi ako nagkakamali. Saturday, I should say. At yun, ang nasasaksiyan po namin dito. Malakas at hindi biro-biro yung ginagamit nilang missile ngayon laban sa Israel. May tulong ba na inaabot sa inyo ang employer na makasama mo o yung gobyerno ng Israel? Meron ba silang binibigay na tulong sa inyo ngayon? Dito po, karamihan mga trabaho ng ating mga kababayan na caregivers, hindi sila pinapabayaan. Lahat hindi pinapabayaan. At ang tulong ng Israel nandiyan nakahanda kung sino man yung nangangailangan. At may mga ahensya din dito na tumutulong. Nandiyan din ang ating Philippine Embassy na hindi sila nagpapabaya. Nagbibigay ng anumang mensahe at tulong sa ating mga kababayan kung sino man po nangangailangan, lalo na yung mga nawawala o kung ano man ang nangyari, balita sa ating mga kababayan, nandiyan agad-agad po tumutulong ang ating embahada. Nabanggit mo kanina yung tungkol dun sa namatay na OFW. Ito ba ay, siya ba ay kakilala mo? Kakilala ko po. Kasi yung asawa niya, kapitbahay po namin Pangasinan. Ayan ba? Oo. At yung isa, yung asawa niya na namatay, taga-basista. Kilala ko po sila. Oo. Kamusta naman kaya At sila yung kamusta naman kaya ang kanyang pamilya ngayon? Sa ngayon po wala akong balita hanggang sa nakikiramdam lang po sa dito sa social media, sa Facebook kung ano man po ang kalagayan nila. Wala pa po akong masabi ukol sa bagay niyan kasi hindi ko pa po sila nakakausap at hindi ko pa sila nakikita ng personal. Hanggang doon lang po sa mga post nila na minaman-manan ko rin at nakikita sa kanilang mga post. Oo, alam ko kapag ganyan nga na nagtatago kayo sa mga bomb shelter, no, para maproteksyonan kayo. Pinapayagan ba kayo na makalabas ng bomb shelter? Yes, ganito po 'yan ang telepono po nagsasabi rin 'yan ng mayroong message po na natatanggap kami kung pwede na kaming lumabas. At pagka mayroon na kaming natanggap na message na pwede na kaming labas, saka kami lalabas. Wala bang Ganun po binabanggit sa inyo ang embahada kung may plano na magkaroon ng repatriation ng ating mga kababayan mula dyan sa Israel pabalik ng Pilipinas? At kung sakaling magkaroon ba ng ganong offer, ikaw ba sasali doon? Tungkol po naman po sa repatriation, naniniwala po ako na marami ring sasama sa repatriation. Pero sa ngayon po, sa aking na pagkakaalam, dinidiscuss pa po yan ng ating embahada. At isa pa po, ang problema dito, kahit na mayroong repatriation na gagawing agarang repatriation, wala po tayong airspace, sarado pong airport. At sa mga karatig bansa, sarado pong airport. At ganyan po ang sitwasyon ngayon, walang lumilipad na eroplano. At tungkol po sa inyong mga katanungan sa akin kung gusto kong magpa-repat,
Pwede po akong umuwi diyan, magbakasyon kung mayroon mga ano, binabalak ko nga po ito eh. Itong mga susunod na mga linggo o buwan at kung umupa na itong kaguluhan dito eh baka uuwi rin po ako at magbabakasyon at magpalipas muna ng mga ano diyan, ilang linggo sa ating bansa. Ano ba ang hanap Bago buhay mo dyan, Shai? Yung hanap buhay ko dito, sir, ako po ay naghahatid sundo ng ating mga kababayan sa airport at ngayon walang trabaho. Malinis ang kalsada, halos walang mga tao, kukunti ang mga tao nakikita diyan sa dahil walang sarado ang mga opisina, sarado ang eskwelahan, sarado ang mga restaurants at mga kung saan nagkukumpulo ng mga tao, maraming sarado. So, yung hanap buhay ko po, sir, ay ako'y naghahatid sundo ng ating mga kababayan na umaalis, bumabalik at saka kung ano-ano pang mga biyahe dito po sa loob ng Israel. Ayan, saludo kami sa iyo, Shai, at ikaw ay naghahanap buhay ng patas dyan sa Israel. Baka may gusto kang sabihin sa iyong mga kamag-anak na nanonood sa atin ngayon? Maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon, sir, at kinararangal ko po na kayo po ay aking napanayam. Kilala kayo at kilala ko po kayo. Napapanood ko po kayo araw-araw. Karagdagan po na ibabahagi ko po at sasabihin sa ating mga kababayan, lalo na ang mga may kamag-anak at asawa dito sa Israel ay dagdagan lang po at sama-sama tayong manalangin. Awa ng Diyos, lilipas din po ito at sana ligtas po ang lahat. Yan po ang maibabahagi ko at wag po kayong ganong maglala, hindi kami pababayaan ng Israel. Lamang kailangan naming sumunod sa anumang mga pahayag at mga abiso ng gobyerno o IDF sa Israel para maligtas ang bawat isa. Sa kasalukuyan po, ngayon ay ang may daragdag ko katatapos lang po habang nag-uusap tayo. Katatapos lang po ang alarm at missile kung sinalo ng Iron Dome ng Israel. Hindi ko na po nabanggit kanina habang nag-uusap tayo. Maya-maya may alarm po. Kaya panalangin na lang po ang mabisa nating gagawin at wala talaga tayong magagawa sa ganitong sitwasyon at ganun lang po ang ating gagawin. At kumusta na po sa lahat dyan? Unang-una po ang aking pamilya, lahat po ng mga kababayan natin sa Pilipinas at binapaabot ko rin po ang aking pakikiramay sa kabayan natin at pamilya na namatay at nasawi sa strike ng Iran dito sa Israel. Ikinalulungkot ko po ang nangyari dahil kakilala ko po sila at kapitbahay pa namin dyan sa Pilipinas. At maraming salamat po sa ganitong panayam, sir, at kumusta na po kayong lahat dyan? Sige, pakiabot na lang ang aming pakikiramay sa kanyang pamilya. Maraming salamat at mag-iingat ka lagi dyan, Shai. At ang ating mga kababayan, pakipaabot mo na rin sa kanila ang taus-pusong pagdarasal natin para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat. Abiso sa mga kapatid nating mahilig mag-jogging, doble ingat po dahil isang babae ang nagja-jogging sa tabing kalsada sa Caloocan City ang nahablutan ng cellphone ng riding in tandem. Nasa frontline na balitang yan si Kapitana Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV nitong Sabado ng gabi, makikita ang babaeng ito habang nagja-jogging sa maliwanag na bahagi ng 9th Street sa Barangay 103, Caloocan City. Maya-maya sinusundan na siya ng riding in tandem na ito. At nang makatsyempo, hinablot ng kawatan ang hawak nitong cellphone. Hindi binitawan ng biktima ang kanyang telepono, kung kaya tatumba at nadapa ito nang humarurot na ang mga kawatan. Dahil sa pagkakatumba, galos at pasa ang inabot ng 26 anyos na babae. Sumisigaw naman ako kaso siguro na-alarma din yung mga tao. Di rin nila alam yung gagawin kasi kahit ako hindi ko alam yung gagawin that time. Kaya lumapit ako doon sa parang outpost sa City Hall. Ang problema, hindi nahagip sa CCTV ang plaka ng nanalising motor. Hindi rin gaanong maalala ng biktima ang itsura ng mga nagnakaw sa kanyang cellphone na may nakasilid ding 5,000 piso. Yung motor nila ADB na white. Tapos wala ako talagang matandaan sa. Pero payat lang. Yung helmet ng driver is color black lang siya. Tapos willing naman po magbigay ng reward kahit papaano kasi importante din talaga yung cellphone. Tsaka kasi syempre pinagpaguran ko yung pinambili ko nun kaya
gusto ko siyang mabalik. Ayon sa barangay, madalas raw talaga ang mga snatcher sa lugar na yon dahil nagiging puntahan na ng tao ito para magpapawis. May nangyari din daw na snatching sa kabilang kanto noong nakaraang linggo. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang riding in tandem. Paalala naman ni Kap sa publiko. Medyo mag-ingat din lang po siguro yung mga mamamayan natin na nagja-jogging dyan, nag-exercise sila. Huwag na maglabas ng mga gadget kasi medyo takaw din sa mga magnanakaw, di po ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Na-rescue sa Cebu City ang isang lalaking natagpo ang natutulog sa loob ng imbornal. Nadatnan ang lalaki noong Huwebes, alas 8 ng gabi na nakasuot pa ng guantes at helmet ng motor. Agad naman itong tinulungan ng Anti-Mendicancy Office ng lungsod at binigyan ng tubig at makakain. Pinaghihinala ang may problema sa pag-iisip ang lalaki. Sa kasalukuyan, sinisikap pa ng mga otoridad na hanapin ang mga kaanak nito. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Pinabalik ng Milan, Italy ang eroplanong sinasakyan ng aktres na si Anne Curtis kasunod ng tensyon sa Middle East. In a now expired IG story, ipinakita ni Anne ang kuha ng isang high-speed jet habang nasa biyahe siya papuntang Dubai, kung saan sana niya kikitain ang kanyang pamilya. Hanggang sa i-anunsyong kailangan daw nilang bumalik sa Milan dahil sa airstrikes. Nagpaabot din si Anne ng panalangin para sa mga kapatid natin sa Middle East. Idinaan din online ng aktor na si Paolo Avellino ang paalala sa mga Pinoy na manatiling alerto sa gitna ng tensyon. Ayon naman sa post ni Jody Santa Maria, "In a war, no one truly wins." Quote unquote. Kalaki po niyan ang pakikiisa niya sa panalangin para sa kaligtasan ng mga Pilipino na nasa Middle East. Susunod, maril ng isang sundalo sa dati niyang ka-live-in sa pool sa CCTV. Senator Raffy Tulfo, hinihikayat daw tumakbong Pangulo o Bise sa 2028. At sex bomb girls, napatawad na nga ba si Alvin Aragon? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babae sa Katarman, Northern Samar matapos siyang pagbabarilin. Ang suspect sa krimen, ang dati niyang live-in partner na sundalo. Narito ang Frontline Report. Makikita sa CCTV footage na ito ang lalaking tumakbot bumunot ng baril sa kanyang bewang. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Ang mga tao sa video napatago sa loob ng tindahan dahil sa takot. Makikita ulit ang lalaki sa video, pero bigla siyang bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya tuluyang sumakay ng motor at tumakas. Ang tinarget ay dati niyang ka-live-in at ang kapatid nitong angkas ng motorsiklo. Dead on the spot ang babae matapos magtamo ng tama sa ulo, habang sugatan naman ang kapatid nito na agad isinugod sa ospital. Sa investigasyon ng mga pulis, napag-alamang aktibong miyembro ng Philippine Army ang suspect. Bukod dito, nagsampa rin pala ng kaso ang biktima laban sa kanya. Yung pinakamotibo ng krimen, yun nga, dahil sa parang nag-aaway sila. Magkinasuhan ng babae yung lalaki ng bawsi. Kagagaling lang daw noon ng suspect at ng biktima sa korte para sa kanilang hearing na mangyari ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa rin ang hot pursuit operation laban sa suspect. Mahaharap ito sa kasong murder at posible ring masibak sa serbisyo sa oras na mahuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
Kinumpirma ni Senator Raffy Tulfo na may mga grupong kumakausap sa kanya na tumakbo sa pagkapresidente o vice-presidente sa 2028 elections. Pero mas gusto raw niyang manatiling senador. Sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Isa sa maugong na pangalan na posibleng maging frontrunner sa 2028 presidential elections, si Senator Raffy Tulfo. Pero nang tanungin siya ng Senate reporters kaugnay nito, wala akong balak. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Marami ako nagagawa. For me, happy ako rito. So, bakit ako pupunta sa isang bagay na magkakaroon pa ako ng sakit sa ulo? gayunman, kinumpirma ni Senator Tulfo na may mga grupong kumakausap sa kanya at nagsasabing mainam na tuwakbo siya sa mas mataas na posisyon. Yeah, may mga nagsasabi ng pwede ka dito, pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Flat no agad. Sir, election is... I don't think so. Paglilinaw niya, hindi kampo ni Vice President Sara Duterte o maging si Pangulong Bongbong Marcos ang kumausap sa kanya. Ang karaniwan daw na humihimok mga taga-pribadong sektor. Hindi man tatakbo sa mas mataas na posisyon, kinumpirma ni Senator Raffy na kakandidato siya muli bilang senador sa 2028 elections. I will run for re-election. Yan, itaga nyo sa bato. I will run for re-election sa 2028. As senator, independent pa rin ako. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugmay ng advocacy ko, nakikita ko na sincere talaga sila dun sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan. Una nang nagsabi ang kapatid ni Senator Raffy na si Senator Erwin Tulfo na wala rin siyang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon. Lumutang kasi ang pangalan niya na posibleng katandem ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Bagamat nagpahayag na walang balak tumakbo sa mas mataas pang posisyon ang dalawang Tulfo, may mensahe si Senator Raffy sa mga tatakbo. Best of luck ang wish ko kay BP Sara at sa lahat ng mga nag-aspire na maging kandidato for the presidency sa 2028. All of them, whether that will be BP Sara, Senator Risa Ontiveros, John Vic Revulla, Leni Robredo, sino pa ba? Yung Chis Escudero. No. I mean, yung mga nababalita, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yeah. Well, kaya nga, Mark Villar. Nag-thank you naman dyan Senator Risa Hontiveros na una nang nagpahayag na bukas siyang tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Well, una salamat kay Sen. Raffy. Mula nung naging seatmates kami sa previous Congress, talagang ganun kagaan ang loob namin sa isa't isa. Ayon pa kay Hontiveros, umaasa siyang mapapaaga ang pag-anunsyo ng United Opposition sa kanilang standard bearer. The earlier, the better, I believe, para maka-alok at maka-attract ng suporta mula sa ating mga kababayan. But we're going through that process very seriously. Ayaw naman sagutin ng senadora kung may shortlist na ba sila ng mga pinagpipilian. Wala naman daw epekto kay Senator Risa Hontiveros ang pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente dahil kahit pa posible silang magkalaban sa 2028 presidential elections, gagampanan pa rin daw ni Hontiveros ang kanyang trabaho bilang Senator Judge sakaling umakyat dito sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Gaya ni Senator Risa, tingin din ng iba pang mga senador, hindi dapat tignan ang personalidad na ini-impeach kung hindi dapat mag-focus sila sa ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Idaan na lang sa tahimik na pagpapatawad. Yan po ang sagot ng sex bomb girls kaugnay sa mga naging pahayag ng asawa ni sex bomb IZ Trazona na si Alvin Aragon tungkol sa grupo. Sabi pa nga po ng sex bomb girls, nakafocus sila sa kanilang current success at sa upcoming world tour. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Dancing like there's no tomorrow ang peg ng OG sex bomb girls ng sumala sa MVP Olympics. Todo con todo ang split at paggili
Mula sa kanilang hits hanggang sa trending song na Chanel. Pero alam nyo ba na sa bawat performance ng grupo, they make sure na magdasal muna bago sumala? Kasi kailangan namin ng guidance, lalo na sasayaw kami doon, hindi namin alam kung ano yung pwede mangyari sa amin, malaglag kami or what, di ba? So, kumbaga, itong pagsasayaw namin talaga, dinidedicate talaga namin lagi kay Lord. At talaga naman ngang blessed ang grupo mula sa successful concert series. Eto at ambassador na rin sila ng health arm ng MVP group na MWell to flex the new watch and wearables. Helpful daw ito sa grupo para matrack ang health nila dahil sasabak na sila sa world tour sa US, Australia, Middle East at iba pa. Say ng grupo, mas nileve na pa ang prod numbers para sa mga kapatid natin abroad. Bukod sa mga nabanggit na lugar, target din ng sex bomb ang... Siyempre gusto namin pumunta ng Europe! Puntahan na lang namin lahat sana. Kasabay ng pinag-usapang reunion concert ng grupo, may intriga rin sa dating member ng grupo na si IZ at Mr. niyang si Alvin Aragon. Ang masasabi na lang daw ng sex bomb. Ganon? Mas magandang tahimik na lang tayo. Yun yung way na pagpapatawa. Masaya na lang tayo sa kung ano meron kami ngayon. Okay. Gusto namin i-embrace kung ano yung success na meron ng sex bomb. Nitong weekend naman ay spotted si Sex Bomb Sunshine at Nia kasama si IZ. Abangan ang world tour ng Sex Bomb at round 6 ng kanilang Get Out concert. May pa-behind the scenes din ang grupo sa ilalabas nilang docu-series very soon. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, magkasalitahang pauwi galing trabaho, sinabuyan ng asido. Francis Leo Marcos may bagong vlog agad matapos makalaya. At bagong kasal na sina Kim Molina at Gerald Napoles, nilaro ang sarili nilang wedding reception. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinabuyan ng asido ang magkasintahang papauwi na sana galing trabaho sa Cagayan de Oro City. Kita kung paano sinabuyan ng isang riding in tandem ang mga biktima sa bahagi ng Villarin Street sa Barangay Carmen. Agad rumisponde ang mga nakakita sa insidente at binigyan ng tubig ang dalawa para hugasan ang lapnos nilang mukha at braso. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Ayon sa investigasyon, mayroon ng pagtatalo ang mga suspect at mga biktima bago pa man mangyari ang insidente. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa kanila. Naghain ng not guilty plea sa kanyang arraignment ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Matatanda ang inaresto si Mangusin noong nakaraang Martes na sa kasong unjust vexation. Pero pansamantala siyang pinalaya matapos magpiyansa ng 120,000 pesos nitong Sabado. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Mangusin ang hirap na dinanas umano niya nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa niya, handa raw siyang harapin ang mga reklamong maaaring ihain pa laban sa kanya. Sa kasalukuyan, wala pa mga detalye kung kailan sisimulan ang inisyal na pagdinig at presentasyon ng mga ebidensya sa kaso ni Mangusin. Nakaambang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Ang Department of Energy nagtawag na ng emergency meeting. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa oil tanker na yan matapos atakihin ng Iran. Ang tanker kasi dumaan sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran.
4 ang sugatan. Nailikas naman ang 20 tripulante. Ito ang unang oil tanker na nasampulan ng Iran sa Strait of Hormuz. Kahapon, nagbabala na ang mga Revolutionary Guard ng Iran na bawal nang dumaan sa naturang katubigan sa gitna ng bakbakan sa Amerika at Israel. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz till next notice. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz malaking problema hindi lang sa Middle East kundi sa buong mundo dahil ito ang pangunahing ruta ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa gitnang silangan. 20% ng mga produktong petrolyo ang dumadaan dito, kabilang na ang mga shipping lines ng Saudi Arabia, Iran, Iraq at United Arab Emirates. Kapag hindi nakadaan ang mga barko, kasunod na niyan ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Imbis na matinutinong malapit na yung ruta papuntang Europa, ngayon kung may disruption doon, iikot sila sa Africa, sa Cape of Good Hope. It would papuntang Europa from Asia. That would be an additional 10 to 12 days, so halos kalahating buwan. So dagdag yan sa shipping cost. In fact, iwas na nga yung mga ibang vessels na nung nangyari yan, no? Kasi syempre, as a matter of prudence, kaysa na mamakot sila sa crossfire o magkaka-collateral damage sa mga tanker, no? Hindi, magkaka-casualty sila. Kaya ang oil price hike asahan na raw sa mga susunod na linggo. Sa katunayan, tataas na ng halos 2 piso ang kada litro ng gasolina simula bukas, habang lampas piso naman ang madadagdag sa kada litro ng diesel. Pag tumaas yung oil, yung mga materyales na gumagamit ng oil, siyempre pinambabiyahe yan, no? Alas lahat ng produkto, pati agricultural products, no? Kaya ano yan, siyempre tataas yung local fuel pump prices, tapos itatry ipasa yan, yung iba-ibang mga iba-ibang negosyo, iba-ibang industriya, papasa nila yan. So tataas yung mga second round inflation effect, kung may epekto sa pamasahe, eventually ganun din, no? Yung transport cost. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bagamat hindi kumukuha ng krudo sa Iran ang Pilipinas, maaapektuhan pa rin ang supply ng bansa dahil ang source natin ay ang mga bansa na nakabalibot sa Iran. Ang Iran ay 4 po ang major consumers niyan at unfortunately 88% po yan napupunta dito sa Asia. China, India, Japan, South Korea ho ang bumibili niyan. So tatamaan ho tayo kasi itong mga ibang bansa, ito din naman pala ang supplier natin ng finished product. Kaya wala konektado lahat ito. Ngayong araw, nagkaroon ng emergency meeting ang DOE sa mga kumpanya ng langis kaugnay sa nagbabadyang taas presyo sa petrolyo at matiyak ang supply. Ayon naman sa Malacanang, nakahanda ang gobyerno sa pagbibigay ng fuel subsidy kung kinakailangan. Okay, nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos na maaaring gamitin. Pero ito po ay naibigay na po sa LTFRB para po ito ay mapa-implement. Ang Manila LGU naman nagpatupad na ng executive order na nagtatakda ng mga agarang hakbang sa paggamit at pagtitipid ng petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Para samahan tayo sa paghatid ng mga frontline balita sa sports, makakasama natin si Creamline Cool Smashers libero Dennis Revilla o Denise Revilla. Denise? Thank you, Julius. Suspended ang 4 na laro sa FIBA World Cup qualifiers dahil sa gulo sa Middle East. Kabilang sa nasuspend ang laban ng Iran kontra Syria, pati na rin ang Jordan versus Iraq sa Group C. Na-reschedule din ang laban ng Lebanon kontra India at Qatar versus Saudi Arabia sa Group D. Sa June na itutuloy ang mga laro sa ikatlong window ng qualifiers. Ayon sa FIBA, nakikipag-ugnayan na sila sa mga national federation para sa kaligtasan at seguridad ng mga team. Pasok na sa susunod na round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila ng pagkatalo nila sa huling game. Nabigo ang Gilas Pilipinas sa home game kontra Australia Boomers kahapon.
Dikit pa ang laban pagkatapos ng first half kung saan 5 lang ang lamang ng Australia. Pero pagpasok ng third quarter, uminit ang opensa ng Boomers. Final score, 93-66 pabor sa Australia. Nasa third place ng Group A ang Gilas kaya aabante pa rin sa next round. Nangako naman si Coach Tim Cohn na babawi ang Gilas sa susunod na window ng qualifiers sa July. It's painful. Again, at home it was painful. We had higher hopes and didn't work out for us. But, you know, we're going to look forward to July. It is so honorable to play and be with this team. It really is. And just having that opportunity is fantastic. So, you know, we're going to, when we come back together in July, it's always going to be a special thing when we come back. And I think we're going to come back with renewed fire. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Revilla. Susunod, PNP naka-heightened alert na dahil sa gulo sa Middle East. At ilang celebrities na dawit sa tinaguriang Big Four scandal, nagsalita na. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaigting na ng PNP ang seguridad sa bansa sa gitna ng gulo sa Middle East. Ang Department of National Defense wala raw nakikitang anumang banta. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Naka-heightened alert na ang buong pwersa ng Philippine National Police para sa posibleng spillover o paglawig ng epekto at impluensya ng giyera sa gitnang silangan sa Pilipinas. Una nang inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Intelligence Group na paigtingin ng pagbabantay sa mga aring gawin ng radical at extremist groups. Anya, posible kasing makaapekto ang giyera sa Middle East sa internal security ng bansa. Bukod dyan, dinagdagan na rin ang mga pulis na nagbabantay sa mga urban center, terminal at pantalan, pati nga ang mga embahada ng Amerika at Israel dito sa Pilipinas. We are looking at the different organizations, their establishments, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. Bilang pagpapaigting sa monitoring, patuloy na silang nakikipag-ugnayan sa armed forces at iba pang katuwang mula sa intelligence community. Sa ngayon, walang nakikita ang PNP na may direktang banta ang gulo sa Middle East dito sa bansa. Huwag dapat mabahala ang ating mga kababayan para sa mga ganyan na nangyari. But of course, we are still on guard. Ganyan din ang binigyan diin ng Department of National Defense. Wala raw dapat ipangamba dahil hindi bahagi ng sigalot ang Pilipinas. Kaya wala itong direktang banta sa seguridad at sa anumang pasilidad sa bansa. Kilalang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas. Pero walang base militar ang Amerika dito sa bansa, bagamat may EDCA sites, kung saan pinapayagan ang mga tropa ng Amerika na magsanay at mag-imbak ng kagamitan sa ilalim ng kasunduan ng dalawang bansa. Nilinaw naman ng DND na pag-aari ng Pilipinas ang EDCA sites at hindi ito ginagamit para maglunsad ng anumang pag-atake sa ibang mga bansa. Ayon naman sa pahayag ng AFP, nananatiling stable ang seguridad ng bansa. Panawagan nila ngayon sa publiko, maging maingat sa mga maling impormasyong maaaring kumalat. Tinitiyak din ng militar na tinututukan nila ang sitwasyon sa Middle East at nangangakong handa silang tumulong sakaling kailanganin sila sa pagresponde o pagpapauwi sa mga apektadong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilinaw ng DFA na hindi nakataas sa Alert Level 2 ang Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain at Kuwait. Taliwas po ito sa unang inilabas na crisis alert kanina ng Department of Migrant Workers. Sa ngayon, nasa Alert Level 4 ang Gaza, Syria at Yemen. Ibig sabihin, sapilitan na ang paglikas sa mga kababayan natin doon. Nasa Alert Level 3 naman ang Iraq at Lebanon. Ibig sabihin, voluntary repatriation ang umiiral doon. Habang nasa Alert Level 2 naman ang Israel, Iran at West Bank sa Palestine. At nasa Alert Level 1 naman ang Jordan. May libreng tawag ang PLDT at SMART para sa mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Middle East. Inanunsyo yan mismo ng PLDT at SMART chairman na si Mr. Manny V. Pangilinan sa kanyang X account. Tulong ito para maging mabilis ang pakikipag-ugnayan ng mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Mula naman dito sa Pilipinas, makakatawag ng libre sa PLDT, SMART at TNT ang mga kanak ng mga apektadong OFW. Epektibo ito hanggang March 7 at posibleng ma-extend pa. Susunod. At social media post ni Ron Angeles, may kaugnayan nga ba sa mga Big Four scandal? Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Usap-usapan online ang umano'y video scandal ng mga aktor na sina Aaron Villaflor, Gil Cuerva, Ron Angeles at Nico Natividad. Ang nasabing videos unang lumutang noong 2025 pa. Sa panayam ng entertainment portal na PEP, sinabi po ni Aaron na smear campaign o paninira lang sa kanya ang issue. Si Aaron ay board member ng 2nd District ng Tarlac. Si Ron naman tila unbothered. Sabi niya sa isang post, relax lang kayo dyan. Wala pa pong pahayag si Gil at Nico. Paalala lang po mga kapatid, ang pag-share ng mga pribadong video at larawan ay labag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Eto pa nga, ikinasal na ang celebrity couple na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Aliw naman ang mga guests sa mga paandar nila. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Gerald, you may now kiss Kim, you may now kiss your wife. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present to you. Finally! Kimpleto na si Je dahil after 12 long and beautiful years, nag-I-do na sina Kim Molina at Gerald Napoles. Isang dreamy mermaid-themed beach wedding sa Bohol ang na-achieve ng dalawa sa pinaka-talented na couple ng showbiz. Well-attended ang special day ng Kim Je with their dearest friends sa industriya ng showbiz at teatro. Kung ang wedding ceremony ay dreamy, COVID din naman ang simula ng reception. Kim and Gerald! Si Kim, bali ng groom na nabit-bit. So, syempre, may take 2. Kim and Gerald. Kim Gerald? Syempre, baling Gerald na naman ang binit-bit nitong si Kim. Ano naman to? Anderson yan eh! Pati naman si Gerald,
Dalito at ibang Kim din ang naisama on stage. At gaya ng kanilang love story, ang endgame pa rin din ng Kim at Gerald ay ang isa't isa. Natapos naman ang gabi sa fireworks at music performances mula sa star-studded guests. Congratulations, Mr. and Mrs. Napoles! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz balita ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Congrats kay Congratulations. Gerald at Kim. Kim, Ganda ng wedding nila, no? At ayun nga rin, yung huwag nating kalimutan pagdasal yung mga kababayan natin sa Middle East. Sabi nga ni President Trump, posibleng umabot ng 1 buwan pa. So pagdasal po natin yung ating mga kababayan. So it could take 1 more month before then. Kaya-kaya mo. Uy, ingat kayo dyan. Tayo nanonood sa atin dyan. Ingat At po it's lagi. good, may libre tayong tawag. Palibreng patawag ang PLDT at ang Smart. Yes. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.92 FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.